technical difficulties natin, ganyan talaga 'pag live. Pa ulitan po, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no, Chavit Singson kinasuhan po ng kasong plunder. Ayan po, ayan po ang pinahiwatig po niyan. Kayo po, winawarningan po ang lahat na kayo, pag lumaban kayo sa gobyerno, ay magkakaroon po kayo ng kaso. Hmm, Wala na pong ibang ibig sabihin yan. Pagtatanggal ng pension ng retired AFP officials, fake news daw. Yan po yung mga matagal na po nating pinag-aaralan at yan po ay hindi po galing sa mga vloggers. Yan po ay galing po mismo dito po sa mga AFP officials, sa mga dyaryo po, mga media po yan, hindi po yan inimbento. Kaya pag sinabi niyong fake news, talagang fake news talaga 'tong mga media, pero imposible pong mag-fake news yan. Yan lang po ang reaksyon nila kasi alam nila na maraming mga officers, active at retired ay nagalit, 'no? Nagalit po na tila, hindi na po binibigyan ng karapatan na maging, demokratiko, lalo na po yung mga retired na. Hindi naman po na sila kasama sa aktibo na mga opisyal ng gobyerno, ay bakit po pinipigilang magpahayag ng kanilang sinasaloob. At siyempre pa po, may mga updates din po tayo. Dito po, may portion po tayo lagi na Kiko Barsaga updates. Mga bagong banat po ni Congressman Meow Meow Kiko Barsaga. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, dito kayo, eto po ang panapat nila kay Chavit Singson, no? Gipitin sa pamamagitan ng pagkakaso. Tandaan po ninyo, ibang klase pong lumaban to si Chavit Singson. Wag nyo pong kalimutan na siya po ang simula nung pagbagsak, no, ni Joseph Estrada, yung EDSA People Power 2 po. Ah, Dito po nagsimula sa mga paglalantad ni Chavit Singson ng mga katiwalian noong panahon na yon ni Joseph Estrada. May kinalaman po sa weteng. Imaginein po ninyo, ha. Yun po hindi po Yun pong dahilan ng pagbagsak ni kumpara po ngayon. Yun po ay pera, yung nagaling sa weteng, yung kay ERAP. Ibig sabihin, yung kinikita po nila sa weteng kasi nung time ni Chavit Singson, hanggang ngayon naman yata ay legal po yung weteng. Kaya nga ang isang reforma nun, gawin pong legal yung weteng. Kaya meron na po tayo sa PCSO. Naging PCSO po. Naging official po yung dating mga magweweting. Naging small time lottery na po sila under ng PCSO. Yun po yun eh. Nilegalize lang nila yung wedding. Ngayon po, yun pong illegal na wedding na wala pong galing sa kaban ng bayan, yun po yung reklamo noon kay Erap Estrada. Kaya po siya nasampahan ng impeachment, at siya po ay eventually ay nauwi sa People Power 2. Pinapaalala lang natin yung naging papel doon ni Chavit Singson. Siya po yung umamin, na nagpapaweteng. Illegal na weteng po yun eh. At meron po siyang binibigay na parte sa AFP, parte sa mga police chief, at parte po kay Asyong Salonga. Sino yung AS? 'Di ba? Natatandaan natin 'yan. Yun po yung Asyong Salonga alias po ni ERAP sa kanyang notebook.
So, si Chavit po 'pag lumaban 'to, talagang mag-uubusan na kayo nito ng yaman. Hindi po kayo aatrasan ni Chavit Singson. At dahil po diyan, nakita naman po natin nakakailang presko na po ng paglalantad 'to si Chavit Singson sa mga, kalokohan po ng mag-ama o maglolololo na 'no. Kasama na po yung anak ni BBM na si Sandro Marcos. Ah, Hindi na po tinatantanan din ni Chavit Singson kaya po talagang sa tingin ko po ito pong dahilan ng pagkakaso rito kay Chavit may kinalaman po sa mga sinasagawa niyang paglalantad. Ayan. Eto po, ang, kapapasok-pasok pa lang po na balita, October 20, ngayon-ngayon lang po, former Narbacan, Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson is facing multiple plunder. So hindi lang po isang, kaso ng plunder, and corruption complaints filed before the office of the Ombudsman. The complaints were lodged by Warriors T. Narvacan Incorporated led by Attorney Estelita Cordero as reported by R.H. Bal Gonzales. Yan po. So ito po ay may kinalaman di umano sa pagbebenta ng 10 ektarya ni, ni Chavit Singson noon nung siya pa po ay mayor ng Narbacan. No? Nalugi daw po ang gobyerno dahil binili ni Singson ng overprice yung isang 10 ektaryan lupain. Teka lang, hinahanap ko lang po kung sino yung may-ari. Na pag-aari po ng Western Textiles. Ayan. 10 ektarya na binili niya noong araw ng 149,961. At ito po ay may actual value lamang na 49,987. Sa makatwid, kulang-kulang 1,000,000 o halos 1,000,000 ang 100,000,000 pala. Halos 100,000,000 ang overprice ayon dito sa nagrereklamo kay Singson. Ayan, so nakita po natin no, ito po ay galawan no, na nagkataon lang. Hindi po ito, wala po itong kinalaman. Ang pagsasampa ko po kay Singson, ay wala pong kinalaman dito po sa mga isinisiwalat niya laban sa pamilyang Marcos. Kung hindi, nagkataon lang. Kasi noon pa po 'to, 2019 pa po naganap ang bentahan. Akalain niyo after 6 years magkakakaso ka dahil lamang sa pagkakataon, wala pong kinalaman 'to. Mahihirapan pa si Auntie Claire, ako na po ang magsasabi, Ako na magsasabi na wala pong kinalaman sa mga pagbubunyag na sinasagawa ngayon nito ni, Chavit Singson. Wala pong kinalaman 'yan. Ang tawag po diyan nagkataon. Nagkataon na may binunyag ka, natiyempo lang din po na ngayon nila naisipan na sampahan ng kaso si Chavit Singson. Lahat po 'yan nagkakataon lang. Hindi po 'yan sinasadya. 'Di po ba? Wala pong sinasadya kaya asahan po ninyo na ito po si Chavit Singson ay hindi kayo tatantanan. So, aabangan po natin yung kasagutan diyan ni Chavit Singson kasi kakasampa pa lang po niyan ngayon. So, wala pa pong sagot si Chavit, baka mamayang hapon ay magkaroon na po ng sagot itong si dating gobernador at dating mayor Chavit Singson. Abangan po natin yung mga kasagutan na yan dito pa rin po sa Badong Aratilis. Samantala, eto naman po, nagkataon lang. Eto po, sabi po, retired officials and personnel of the Armed Forces of the Philippines found spreading false information against the military or inciting soldiers to rebel against the Marcos administration are at risk of losing their monthly pension. Yan po ang nagsabi po nito, ay si
Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Sinabi niya po ito noong October 19. So kailan niyang October 19? Dyaryo po 'to, kahapon lang. Oh, kita niyo. Kahapon lang po. Lumabas po sa dyaryong Philippine Star Global. Ayan. Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson said withholding pension is among the possible sanction the military may impose on retired officers who have been making seditious or false information against government. Another possibility is subjecting them to court-martial proceedings if the retirees are already civilians. Okay. Yan po ang sinasabi po nito ni Colonel Francel Margaret Padilla. Ngayon naman po, sa balita naman po galing sa GMA Integrated News, AFP condemns fake news alleging Marcos threatened to remove AFP pension. O, kita nyo? AFP din po kanina, yung binabasa po natin na tinitreaten. Ay, ang linaw nito. Balita ng Philippine Star, retired officials and personnel of the Armed Forces of the Philippines found spreading false information against military or inciting soldiers are at risk of losing their monthly pension. Ang linaw po niyan eh. Yan po ay balita. Yung mga retired official daw ay of the armed forces na nakitang spreading false information against military or inciting soldiers to rebel against the Marcos admin are at risk of losing their monthly pension. So ano po ang mali dyan? Sinabi po ba yan? Sino po nagsabi niyan? Colonel Francel Margaret, spokesperson, AFP spokes, said withholding pension is among the possible sanctions the military may impose. Ngayon naman, sasabihin nyo naman, AFP said it is strongly condemns the circulating false and misleading content. Paano po naging fake news? Sa inyo po nang galing. Ang nagbalita po, Philippine Star. Ngayon, sasabihin nyo naman, ay fake news. Ito po ang sabi nila. This claim is baseless, malicious, and intended to mislead. It said in statement over the weekend referring to a social media post by Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. The AFP categorically states that there is no such directive, statement, or policy from the President or any government agency, it added. Yan. The AFP said it fully supports men and women in uniform and this includes protecting and making sustainable their pension and benefits. Pareho pong AFP. AFP rin po ang nagsabi. Please note that the pension of a retired military personnel is protected under existing laws. Correct. It is considered unearned benefits resulting from at least 20 years of faithful, honorable, and dedicated service to the nation. Correct. No official can arbitrarily remove or withhold such pension. Correct. Tama po yun. Yan po ang totoo. Ito po galing sa AFP. Sino po nagsabi na tatanggalin? Kayo rin po eh. Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Sino po ba yan? Spokesperson versus AFP. Paano nyo sasabihin yung fake news? Galing po yan kay Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson. Maliban na lamang kung pinabubulaanan na ninyo yung sinabi ng inyong spokesperson. Yan po ang problema. Pag maraming pumalag, bigla nyo babaguhin. Labo-labo po talaga eh. Pareho. No? Pareho po. Eto po kasi, again, no? Gumagawa po sila ng paraan, lahat po ginagawa nila ng paraan para lamang po pagtakpan. Baka mamaya
Magkwentuhan na lang tayo rito, o AFP. Dapat ba, nararapat ba na tanggalan ng pensyon yung mga tumututol sa gobyerno? Siyempre, malaking usapin yan. Pero yung pinakamalaking usapin, nakakalimutan na natin lahat na yung mga magnanakaw sa gobyerno, wala pa rin pong nakukulong. Yan po yung hindi po. Magkasunod na araw eh. Balita ng Philippine Star tsaka balita po ng GMA News. Isang araw lang ang pagitan. Ibig sabihin, fake news na. Sino po fake news? Si Kiko Barsaga na naman. Anak ng tinapay. Lagi na lang si Kiko Barsagang fake news. Samantalang eto po, galing po sa inyo yan. No? Sa inyo galing to, AFP revoking pensions over seditious statement. Sinulat po ni Emmanuel Topas. Ito naman ngayon. Ang nagsulat nito ay GMA Integrated News. Labo-labo na talaga yung gobyerno natin. Walang isang direksyon. Pag nagsalita pa si Ante Claire, may iba na namang sasabihin yan. Halo-halo na po. Wala na pong katotoran. Kung ano-ano na lang. So dalawa po ang statement ng AFP. Una po, yung mga seditious content ay kinakailangan po na maparusahan. Sa pamamagitan po na baka i-withhold ang kanilang retirement benefits, yung kanilang lalong-lalo na yung pension. Tapos ngayon naman po, kinukundina po ang fake news na i-hold yung fake news alleging Marcos threatened to remove AFP pension. Wala na po tayong, baka ang tinututulan lang nila si Marcos, hindi nagsalita. Pero yung AFP spokesperson nagsalita. Magulo talaga itong mga to. Kanino po ba galing sa tingin nyo yung mga sinasabi ng AFP spokesperson? So may dalawa pong balita galing sa AFP. Sinasabi ng isa, ayon sa kanyang spokes, ay maaring ma-withhold yung mga pension ng mga retired officers na yung seditious and false information. Sabi naman ngayon ay AFP condemns fake news alleging Marcos threatened to remove AFP pension. Bahala kayo sa buhay. Bahala na yung tao kung sino paniniwalaan sa'yo. Parehong ahensya, parehong AFP. Putya, hindi na maintindihan kung ano yung sasabihin, sino yung masusunod. Ganyan po kagulo ang ating pamahalaan. Nagtataka pa kayo kung ano ang kahinatnan ng ating gobyerno. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Wala na po tayong makita dyan. Ito po, pinakatama po to, si Professor Malu Tiquia. After 78 days, 1.2 trillion stolen, 421 declared ghost project, 0 politicians charged, 0 politicians jailed. Nahiya naman ang Pinas. Correct na correct po kayo dyan. After po na magdeklara si Pangulong Marcos na mahiya naman kayo, ibinulat-lat sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang SONA na malawak ang pagnanakaw na naganap dito po sa flood control projects ay sa kasawiang palad po. 0 politician ang kinasuhan. Wala pa pong at 0 politician ang nakukulong. Sangkatutak ang sinasabing ghost project. Sangkatutak ang sinasabing magnanakaw. Narinig pa namin. Pero ni kaso wala. Habang si Boy Tokis, DPWH, tokis ng tokis. Habang yung ICI, interview dito, interview doon,
Imbestiga dito, imbestiga ron. Zero pa rin po ang wala ni isang politiko, oh, ang na-charge. Yan po ang ating gobyerno. Panay tokis. O eto po, naghamon po. Bukas na po, pwede na pong buksan ang salin. Nagbukas na po ang mga Makabayan Block. Kailan po susunod yung ibang congressman? O media, bakit kayo tahimik sa salin ng mga congressman? Wala pa pong nagbubukas ng salin ng mga congressman. Bakit tahimik kayong media? Eh syempre, pag Duterte, maingay ang mga yan. Pero pag mga ibang congressman, dehin bokiki ang ating media. O ganyan talaga buhay. Ito naman po si Yusek Claire Castro. Sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Ayon po kay Claire Castro, maganda raw po ang itinatakbo ng pag-iimbestiga. O maganda pala 'yon. Maganda pala 'yon na sinabi po ni Azurin na wala pa silang nakikitang makakasuhang government official. Maganda pala 'yon. Ang daming nagnakaw sa gobyerno tapos wala kasuhan na. Hindi pa po pinapakulong ang usapan. Ang sabi ni Azurin, wala pa silang nakikitang makakasuhan na government official. Yan pala ang maganda kay Castro. Maganda talaga dahil walang nakakasuhan na government official. Pag walang nakakasuhan, yun. Yung hindi po involved sa flood control, yun po ang kinasuhan, si Chavit Singson. Yung naglalantad po ng mga flood control project ng mga Marcos sa Ilocos na si Chavit Singson, siya po ngayon ang may kaso. Hanep, 'di ba? Hanep talaga kayo. Punta na po tayo rito sa ating Kiko Barsaga portion ng ating siyempre dapat may mga ganun. Kiko Barsaga says. Yan. Ano po ang mga sinabing mga bago nito ni Congressman Kiko Barsaga? Dito po tayo sa kanyang official FB page. Ito po ang mga bagong sinabi ni Kiko Barsaga. Ang yaman na pala ni Risa Ontiveros. Tapos gagawa pa siya ng budget insertion. Di talaga nabubusog ang mga buhaya. Oy, Risa Ontiveros, nakakahiya. Puna ka ng puna, no? Nakakahiya kasi wala ka nang ginawa kundi magmalinis. Kumusta naman ang insertion mo? Na binulgar nito ni Katunying. At ngayon sinisisi na yung mga DDS. Bubulgar-bulgar Katunying tapos kami sisisihin mo. Eto, hindi ka na tinatantanan ni Congressman Mew. Ang yaman mo na. Ha? Wala ka bang kabusugan? Eto naman po. Sabi po uli ni Congressman, lahat po to mga sinabi ni Kiko Barsaga. Magre-react lang po tayo. Ayon po kay Kiko Barsaga, kaya tinitignan ko lang yung oras, baka tayo ay baka tayo ay nalilibang sa oras. May birada agila na. Okay, tuloy po tayo. Tiwala lang tayo kahit wala pang naipakukulong si DPWH Vince Dizon. Malay mo next year, baka makahuli siya ng isang small-time contractor na nagnakaw ng 10K. Vince Boy Tokis Dizon, sa kadadakdak mo, wala ka pang nakakasuhan, wala ka pang nahuhuli. Wala pa kahit small time. Sa sobrang dami ng dinakdak mo.
sorry, wala pa ring nahuli. Okay. Eto naman po ang reaksyon ni Kiko tungkol po dito sa bagong yung sinabi po ni Tito Soto na posibilidad daw po na bumalik si Lacson bilang committee chair ng Blue Ribbon Committee. Ito po ang pinahayag nito ni Kiko Barsaga. Huwag kayong maniwala sa drama ni Tito Soto. Si Insertion Queen ang gagawin niyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Grabe naman. Tuloy-tuloy yan ligaya pag nangyari po yan. Pag nangyari po na si Insertion Queen, Reysa Hontiveros, ay ang naging Blue Ribbon Chairman, wala po lalo tayong mahihitan yan. Dahil mga kamag-anak incorporated, ay hindi pala kamag-anak, kadugo, Kabuhaya Incorporated ang kanyang iimbestigahan. Saldico does not deserve due process. He and his family deserve the righteous anger of the Filipino people. Correct na correct ka dyan, Congressman Kiko, na si Saldico ay hindi niya, ang kailangan po ay righteous anger of the Filipino people. Ayan. Eto pa po. Hindi ipapakulong ng ICI si Romualdez dahil nagkasakit. Ang sarap talagang maging magnanakaw na congressman sa Pilipinas. Correct na correct po, Kiko Barsaga. Magpapagamot na naman daw si Romualdez. Grabe po itong mga to. At yan lang po, no, para may pagkakataon po kayo na mapakinggan po natin ang inyong mga reaksyon. Panahon na po para kayo'y magbigay ng reaksyon sa ating pong mga tinalakay.